Sabi sa balita mga kaistorya, ito na umano ang huling 10 taon bago tuluyang bumagsak ang bansang China. Tapos na umano ang lahat. Malapit na umanong bumagsak o mag-collapse ang buong ekonomiya nila. Tapos na umano yung 40 taon na namayagpag ang China. Ang totoo, ito pang isang balita. Nawalan na po ng gana ang mga investors na mamuhunan doon sa China. At heto pa ang mas malaking balita. Ang mga bilyonaryo po doon sa China tumatakas na po kasama ang pera nila. Lumalayas na po sila sa China at inilalabas na po nila yung bilyon-bilyong pera nila mula sa China. Mga legit na balita yan, mga kaistorya. Nako po, magagalit na naman sa atin ito marahil. Ang mga pro-China. Anong magagawa po natin? Ito po ay mga balita na hindi nakakarating dito sa bansa natin dahil hindi naman po ito ibinabalita ng local media po natin dahil iba ang panlasa nila. Iba po ang binabalita nila. Mga kaistorya. Ang ginagawa ko lang, nire-research ko lang naman ang mga ito through internet. Pagkatapos dinadala ko dito sa bansa po natin at inihahatid ko po sa inyo. Kumbaga kinukote ko lang po ulit. International news po ito, global news po ito, mga kaistorya. Legit po ito. Babasahin ko sa inyo ang mga balita mga kaistorya tapos ipapaliwanag po natin isa-isa. Ang sabi po dito, Yahoo Finance, this is their last decade. China po ang tinutukoy ha. This famed geopolitical analyst says China will collapse in the next 10 years. Kaya nga sabi natin kanina huling 10 taon na po ito ng China bago sila tuluyang bumagsak. Kasi po, yun po ang sabi ng isang sikat na geopolitical analyst. While that's no recipe for demise, some people would argue that China will soon be hanging on by a thread. That includes geopolitical analyst Peter Zeihan, whose new forecast makes a case few would otherwise consider. So yung tinutukoy po na geopolitical analyst na kilala ay si Zeihan o si Peter Zeihan. Zeihan raised eyebrows in a January interview with Joe Rogan in which he predicted the People's Republic would collapse in 10 years. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. Siya po yung nagsabi na ang China umano sa loob ng 10 taon magkukulaps na, babagsak na. This is their last decade, Zeihan said on China and its economic success. From multiple and significant angles, China's economy is under heavy strain. Talagang bagsak ang ekonomiya ng China ngayon. In particular, the nation experienced rare civil unrest due to its strict zero-COVID policy, which locked down vast sections of the economy lowered. Doon po nagsimula kasi. Actually mga kaistorya, sa mga balita po na na-research ko, bago pa po nagkaroon po ng pandemya, nagsisimula na pong magkaroon ng problema sa ekonomiya po ng China. Tapos ayun na nga, humataw po ang pandemya. Doon na po nagsimulang tuloy-tuloy po na bumaba po mga kaistorya ang rating. Unti-unti nang bumagsak ang ekonomiya ng China. At ito na nga po, nabalita na po. Ito pong binabasa ko sa inyo, latest po ito, 2023. Ang sabi pa po dito mga kaistorya, Medium, January 20 po ito. It's over, China's entire economy is about to collapse. Yun nga po, malapit na nga daw pong bumagsak ang buong ekonomiya ng China. Tapos na ika. And there is nothing anyone can do about it. Wala raw magagawa ang kahit na sino. China's economic growth in 2022 declined to one of its most alarming levels in 50 years. Ito daw po yung pinaka-alarming level po sa ekonomiya ng China sa loob po ng 50 taon. As the fourth quarter was hit hard by strict economic policies and unwise political decision. Yun ang hirap. Yung mga investors ang totoo talaga umaaray, mga kaistorya, dahil po sa mga economic policies at unwise political decisions po doon sa China. Masyado po kasi silang naghigpit, kumbaga tamang hinala sila. Pinapasok po nila yung mga negosyo doon sa China. Pinakikialaman po nila, nagtatanim po sila ng tao kasi tamang hinala nga po sila, mga kaistorya. Yun ang na-research natin at tinalaki natin sa isa po sa mga nakaraan po nating content. Ito pang sabi, Insider, China's economy is showing signs of serious trouble and the problems are still mounting. May trouble po. May kaguluhang nangyayari sa ekonomiya ng China. At yung mga kaguluhan na yun, yung mga problema na yun sa ekonomiya ng China, lumalaki pa. Ito pa, sa NBC naman po ito, China's economic model is washed up on the beach, says veteran investor David Roche.
Wala na, kumbaga na-wash out, natunaw mga kaistorya yung economic model umano ng China. China's economic model is washed up on the beach in not going to take off again. Sa madaling salita, bumagsak ang ekonomiya ng China at hindi na makakabangon. Parang ganun ang sinasabi. Which will have a big impact on global market, says veteran investor David Roche. Despite a remarkable rally on the stock market so far this year, concerns have been growing over the potential ripple effect of a prolonged slowdown in China. Ang totoo mga kaistorya, yung kwan po ng yung economic growth broadcast po mga kaistorya, mas mataas pa po ang growth rate po ng Pilipinas kaysa sa China. Nasa 5.2% po tayo samantalang sila mababa. Oo, mga kaistorya. Sa ano po yun eh. Kung di ako nagkakamali, sa World Bank po galing yung na yun eh. Tinalakay ko na yan sa nakaraan po nating isang content. Ito pa ang isa, The New York Times po naman ito. What China isn't telling the world about its economy. Ang dami po nilang problema, mga kaistorya. Sinisikap po nilang pagtakpan yun. Yun lang pong unemployment rate ng mga newly graduate po sa kanilang bansa. Ang taas-taas po nun. Sinabi din po yun dito sa balitang ito. Beijing is stop releasing youth unemployment figures in its latest attempt to play down negative trends as growth stalls and global concerns grow. Kita nyo, China's 40-year boom is over. What comes next? Kasi yung 40-year period po sa kanilang bansa, sa nakalipas na 4 na dekada, kung i-research po ninyo, dun sila talagang nag-boom eh. Dun talaga umangat yung ekonomiya po nila eh. Pero tapos na ika yun. The economic model that took the country from poverty to great power status seems broken and everywhere are signs of distress. Puro problema. Ito pa po, VOA naman ito, IMF. Ito na. IMF na po ito, International Monetary Fund. China's weak recovery could hurt other Asian economies. The International Monetary Fund said recently that China's weak economic recovery could hurt Asian economies. Well, baka mag-alala kayo kasi ang sabi mga kaistorya, tinalakay ko rin naman, sa lahat po ng bansa sa buong Asia, ang Pilipinas ang pinaka-least affected po sa pagbagsak ng ekonomiya ng China. Malaki ang epekto sa pagbagsak ng ekonomiya ng China kasi kung di ako nagkakamali, second world largest economy po si China at isa po siya sa mga major supplier at exporter. Totoo yun mga kaistorya. Kaya lang bumabagsak ang ekonomiya nila, apektado rin kasi ang maraming bansa sa mundo. Ang kagandahan, ang Pilipinas ang pinaka-least affected, pinaka hindi gaanong naaapektuhan sa pagbagsak ng ekonomiya ng China. The IMF also said the risk of a longer property crisis in China could present additional risk. Alam niyo yung property o real estate property industry sa China bagsak po. Ang dami po sa kanila mga kaistorya yung mga property. Alam niyo kasi karaniwan sa ganyan mga buy and sell, di ho ba? Wala na pong bumibili. So yung mga namuhunan, mga kaistorya, anong nangyari? Bumagsak. Diyan po mga kaistorya, nagsimulang bumagsak yung Evergrande, yung pinakamalaking real estate property developer po sa China. Hinuli nga po ng China yun eh. Dinitain yung founder po nun eh, yung may-ari po nun, ininvestigahan po nila. Ganun sa China. Ganun po ang isang bansang komunista. China's economic gains after the government eased COVID-19 restrictions lost strength earlier than expected, the lending group said. Problems in China heavily indebted property or real estate sector in the resulting economic slowdown will likely affect other countries in Asia in the near future. The IMF added countries that export raw materials to China will likely be affected. The IMF said a longer real estate crisis and limited policy action in China would deepen the economic slowdown in the area. Ang saklap nito, kumbaga, ang pinaka tinututukan ni China yung pagpapalakas ng militar nila. Kumbaga, mas nakatitig sila sa pagpapalakas ng militar nila kaysa sa problema ng ekonomiya nila. Mahirap yun. Kasi ang pinakamakina ng bansa mo, yung ekonomiya mo eh. Diba, mga kaistorya? Iba naman sa bansa po natin, iba rin sa Amerika. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo mga kaistorya na ang mga investors nawala na ng gana na mamuhunan po doon sa China. Ito po, Bloomberg po, ito legit po ito. 3 reasons investors feel out of love with China. Funky. Unless the broader property market stabilizes, it will be a struggle for even the best developers to survive.
Ang totoo, lumalayas na nga yung mga investor sa China eh. Lumalayas na po. Nagsisilayasan na. Kaya yung sinasabi nitong mga pro-China, kahit sabihin lang fake news tayo, ganito, ganyan, nag-iimbento. Kaya nga ako nagpapakita ng mga referensya. Kaya maniwala sila, kaya hindi. Ang totoo, hindi ako naniniwala na hindi lang sila basta hindi naniniwala sa ginagawa natin. Kundi ang tingin ko dito, kumbaga gusto nilang pagtakpan ito. Ayaw nilang malaman ng mga tao. Palagay ko lang ayaw nilang malaman ng mga tao na ganoon ang kalagayan ng ekonomiya ng China. Kasi itong mga pro-China, alam nyo na, ang trabaho ng mga yan, kumbaga taga-depensa ni China yan. Pinapupugi po nila si China. Anong sabi dito? The Guardian ito legit din po ito. Ito na, yung mga bilyonaryo na tumatakas, lumalaya sa China, kasama yung pera nila, inilalabas na nila yung pera nila sa China. Anong sabi dito? China's billionaires looking to move their cash and themselves out. Tumatakas na sila, lumalayas na sila sa China, pati pera nila. China's billionaires looking to move their cash and themselves out, crackdown on financiers, roiling political climate, and slowing economy under Xi Jinping has many seeking exit plans. Hindi nagugustuhan na ng mga bilyonaryo, hindi na nagugustuhan ng mga investors yung patakaran po at pamalakad ni Xi Jinping. At nga po mga mamamayan ng China nawawalan na po ng tiwala sa liderato po ni Xi Jinping. Mabigat yun, mahirap yun mga kaistorya sa Partido Komunista ng China. Billionaires are notoriously difficult to track. It's no surprise the easier they and their assets are to find, the easier they are to tax. But by all accounts, the number of over-wealthy people in China is in decline. Of the world's estimated 2,640 billionaires, at least 562 are thought to be in China, according to Forbes, down from 607 last year. Last year, ang billionaire sa China nasa 607. Nung ibinalita ito, nasa 562 na lang, nagsisialisan. So marami pa rin naman. Pero, alam nyo, unti-unti pang mababawasan yan. Bilyonaryo malaki ang impact po niyan sa ekonomiya ng China. Mawalan ka nga lang ng isang bilyonaryo, mga kaistorya, tapos yung pera niya na bilyon-bilyon ay ilabas sa bansa mo, malaking kawalan na po yun. Malaki ang epekto nun. Ano pa kaya kung nasa, base po dito sa balita na ito, sa numero, nasa 35 billionaires na ang lumayas, nawala sa China, with crackdowns on financiers and a roiling political climate. Many of China's rich people are looking to move their money and themselves out of the country. Marami dahil dun sa ginagawang crackdown ng China sa mga finances, sa mga investors, sa mga mayayaman pong tao doon sa China. Ang hirap kasi sa patakaran na ito, sa policy, economic policy na ito ni China, na kumbaga naaapakan na nila na yung mga investors doon, ang laki ng epekto sa mga negosyante. So yun ang dahilan kung bakit itong mayayamang tao na ito, na karaniwan nagninegosyo sa China, lumalabas na, lumalayas na sa China. Dala ang pera po nila. In 2021, Xi Jinping, China's leader, resurrected a call for common prosperity. So may tinatawag po silang common prosperity. Ano ba yung common prosperity na yun? Which was widely interpreted as a call for tycoons to share their wealth more widely. Ito po yung kumbaga nagdo-donate po ng pera sa gobyerno. Yun pong mayayamang tao sa China. So kumbaga, humihingi ng pera ang gobyerno ng China. That year, Alibaba, the tech company founded by Jack Ma, once one of China's most high-profile entrepreneurs, donated 1 billion yuan to the cause. Ayun na. Nag-donate si Jack Ma ng 1 billion yuan doon sa tinatawag po na common prosperity ng gobyerno ng China. She is thought to be particularly mistrustful of China's financial elites since more than $600 billion fled the economy in 2015. Lumabas din yung pera na yun sa China, $600 billion daw. Kaya si Xi Jinping wala manong tiwala sa mga mayayamang tao doon sa China. Tawang hinala talaga. After a surprise devaluation of the yuan, since the Beijing has sought to tighten its grip on China's wealth and the people who have most of it, the Chinese Communist Party was particularly spooked when billionaires like Ma started to openly question China's regulators. After Ma made his comments in 2020, he disappeared from public
view for several years. Totoo yun. Matagal din pong nawala si Jack Ma. Ang hinala mga kaistorya, dinitain ng China, ng gobyerno nila, inimbestigahan kasi pinupuna ni Jack Ma yung mga patakaran, yung mga regulators po ng China. Siguro dahil po dito mga kaistorya sa economic policy po ni China. The common prosperity slogan has faded from view as Beijing seeks to promote China as a place that is open for business after 3 years of zero COVID. But the pressure on business elites has not relented, and now the borders are open. Many are looking at exit plans. Last month, Hui Ka-yan, the founder of the embattled property developer Evergrande and once Asia's richest man, was arrested for an unspecified crimes. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na founder, may-ari po ng Evergrande. Hinuli po, inimbestigahan ng China. Hindi nagpaliwanag ang China din kasi hindi naman talaga sila nagpapaliwanag sa mga ginagawa nila mga ka-istorya. Hindi malaman kung anong krimen ang nagawa nitong taong ito. Hinuli nila si Hui Ka-yan. Bao Fan, ito pa a renowned investment banker once seen as a kingmaker in the world of technology deals, was detained in February and has not been seen since. Hindi nakita. Ano yun? Ano kayong nangyari doon? Other executives have been placed under exit bans. Hindi na pinatawan ng exit bans. Di pa paano pa sila makakalabas? Yung mga executives na yun. Paano pa sila makakalabas sa China? Ganyan po ang isang komunistang bansa. Kaya ang hirap ang negosyo sa China. Dito na lang kayo magnegosyo sa Pilipinas. Sa China mahirap. Mayayari kayo kunting pagkakamali nyo. Wealthy Chinese are also looking for ways to move themselves as well as their money out of China. About 13,500 high net worth individuals are expected to leave China this year. Dami Libo-libo 13,500 high net worth individuals. Mayayaman yan. Mahigit po 13,000 na mayayamang tao ang inaasahang lalaya sa China ngayong taon. Up from 10,800 last year. Nung nakaraang taon umano, nasa 10,800 na mayayamang tao ang lumaya sa China, according to Henley and Partners, an immigration consultancy. The Chinese government plays for keeps as Jack Ma and numerous others have discovered, say David Lesperance, an independent consultant who helped ultra-high net worth people to relocate. So we have to look at how to protect your wealth and your well-being. So sa madaling salita, mga ka-istorya, suma total, libo-libong mayayamang tao. Kanina, mga bilyonaryo yung binabanggit. Ngayon, libo-libong tao na naman ang binabanggit. Meron pong 13,500 ang inaasahan. Ngayong taon, nire-recap po natin nung nakaraang taon, nasa 10,800. Malaking kawalan po yun sa China. Apektad, talagang aaray sila doon, mga ka-istorya. Kahit pa sabihin itong mga pro-China, hindi totoo yan, ganito, ganyan. Well, talagang bumabagsak po ang ekonomiya ng China, mga kaistorya. Yun ang totoo. Kasi itong mga binalita natin, mga kaistorya, ang kanila pong mga kinukot din naman dito ay yung sinasabi ng mga eksperto. So yan po mga kaistorya, ang mga balitang totoo at lehitimo na maihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Shout out po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo na solido pong sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.